So, magandang umaga po sa ating lahat. So, ang layunin po kung bakit gumawa po ako ng video is para po ipaliwanag pa rin sa mga bata na absent yung mga naging talakayan po namin ng mga napasok na mag-aaral. So, ipapaliwanag ko po isa-isa yung mga kasama po sa exam at ang gagawin lamang po ninyo ay ipakita ito sa mga bata para maunawaan nila ng lubos ang aking mga sasabihin. So, let's start po. Okay, Lesson 1, Skills. Identifying verbs in sentences using appropriate verb. So, kapag sinabi nating verb, ito ay salitang kilos. Again, when we say verb, it tells an action or state of being. Again, when we say verbs, ito yung mga salita na nagpapakita ng salitang kilos o galaw. Okay. Page 132. So, may mga salita tayo na ang ibig sabihin o tumatalakay ito o ang ibig sabihin nito ay verb. Halimbawa, climb. Ang climb ay salitang kilos. So, that is a verb. Number 2, crawl, gallop, jump, swim. So, ito yung mga salitang kilos o tinatawag nating verb. Basta nakakita tayo ng isang salita na kumikilos, ito ay verb. So, next. Okay. So, activity 2, using verbs to complete sentences. So, mother bakes a cake. So, alin dyan ang verb or salitang kilos? Ito ba ay mother? Okay. Pag sinabi nating mother, siya ay noun. Pag sinabi nating noun sa nakalipas na talakayan, it tells a name of a person, things, animal, and etc. So, ang ating verb dito ay bakes. Nag-bake daw na yung ina ng cake. Number 2, Michael draw nicely. So, alin dyan ang salitang kilos? Yan ba si Michael? Draw or nicely? Okay, very good. Ang salitang kilos dyan ay draw. 3, Ella is washing the dishes. So, alin dyan ang nagpapakita ng salitang kilos o galaw? So, yan ay washing. So, ito pa yung mga halimbawa ng verb. Laugh, talk, read, jump, studies, cries. So, yan yung mga example ng mga verb kung saan, again, pag sinabi nating verb, ito ay tumatalakay sa salitang kilos o galaw. It tells an action or state of being. Lesson 2. Forming and using simple present tense of verb. So, verb pa rin. However, ang pag-uusapan na natin dito ay simple present tense. So, kung kayo ay may libro, pumunta kayo sa page 141. So, sabi dito, singular form of verbs. Again, pag sinabi natin singular at plural, ano nga ulit ang pinagkaiba? Okay. Pag sinabi natin singular, isa lang. Pag sinabi natin plural, marami. So, okay. 1. To the verb when the noun or pronoun subject is singular except you and I. So, kapag ang pinag-uusapan ay iisa lamang o singular, example, Rona sings well. Magdadagdag tayo ng letter S sa hulihan ng verb. So, sa number 1, Rona sings well. Alin dyan ang verb? Sings. So, bakit sir may S dito? Sings. Kasi, nagdagdag tayo ng S kasi si Rona lang ang pinag-uusapan. Ibig sabihin, singular.
So again, pag pinag-uusapan natin ang singular form of verbs, gagamit tayo ng S. So halimbawa, Rona sings well. She dances gracefully too. So singular lamang sila ha. Ang Rona, iisa lang. She, iisa lamang. So number 2, when the action word end in Y, again, pag nagtatapos sa letter Y, automatic magdadagdag tayo ng ES at papalitan natin si Y ng I. So, study, naging studies. Next. So, of course, kung may singular form of verbs, meron din tayo yung opposite na tinatawag. So, ano yung opposite again ng singular? Very good. So, ang opposite ng singular ay tinatawag nating plural form of verb. So, ano naman pag sinabi nating plural form of verb? Again, kung sa singular, iisa lamang, at ang plural ay madami, ganito ang mangyayari sa plural. Hindi sa plural, hindi tayo magdadagdag ng tinatawag nating S. So, dito, the action word, we do not add S and ES when the subject is plural. Again, hindi tayo magdadagdag ng S and ES when the subject is plural. Example, we recite poems. We can consider we as plural. Madami sila, of course. The children, plural siya kasi ang singular niyan ay child. So, study ang ginamit natin, hindi natin ginamit na studies kasi plural form yung children. Okay. And number 2, the pronouns you and I also need verbs. So, kailangan din daw ng verb yung yung I and you. So, siya ay nasa plural form of verbs. And then, okay, try to answer this. 1, we keeps our room clean. Ano ang sagot? Is it keep or keeps? Ang sagot dyan ay keep. Bakit? Hindi tayo magdadagdag ng S kasi ang naunang salita ay plural or singular? Plural. Kasi ang we, marami, ibig sabihin, plural yan. Ay ito, number 2. Adam sings so well. Tama, hindi? Tama, kasi yung sings na verb ay dinagdagan natin ng S. Kasi singular lamang naman ang pinag-uusapan. Si Adam lang naman. Diba? So alam natin ang pinagkaiba. Magdadagdag tayo ng S kapag singular, pero hindi tayo magdadagdag ng S or IES kapag ang pinag-uusapan ay nasa plural form. Kakaintindihan? Again, hindi tayo magdadagdag ng plural form, hindi tayo magdadagdag ng S kapag plural form, at magdadagdag tayo kapag ito ay singular. Okay, lesson 3. Forming and using the simple past tense of verbs. Kanina, simple present tense, ngayon naman ay simple past tense of verbs. Okay, sa page 151, okay, napakadali nito. Ito ang tandaan. Kapag ang hinihingi ay simple past tense of verbs, ganito yan. Magdadagdag lamang tayo ng D, ED, or IED. Number 1, answer. Magiging answered. You are going to add ED. Play. You're going to add ED. Played. 3, call. Magiging called. And number 4, receive. May inay sa hulihan yung receive. Dapat ba dalawang iyang idadagdag ko? Di na lang ang idadagdag mo. And number 5, cry, naging cried. Okay? So again, to show the past. So again, to show the past form of verbs, add D, ED, or IED to the base form of the verb.
Okay, madali ba? Madali yan. So, ang isipin nyo mga bata ay magpagaling ha. Kailangan magpagaling at uso ngayon ng sakit. So, huwag kapersahan ng sarili na pumasok kung hindi naman talaga kaya ha. So, again, this time naman, lesson 4. Forming and using verbs in the simple future tense. Kanina may present tayo, kasalukuyan. Kanina is may past, nakaraan. And ngayon naman, meron tayong future tense. So, napakadali nito. The simple future tense is formed using the verb will with the main verb. Again, ang tawag sa will ay auxiliary verb. Again, anong tawag sa will? Auxiliary verb. So, the formula is this. Will plus the main verb. Example, I will learn a new language. Ano rito yung verb? I will learn a new language. Of course, pag sinabi nating verb, ito ay salitang kilos. So, ang salitang kilos dito ay learn. So, kapag ang hinihingi is simple future tense, magdadagdag tayo ng will. I will learn a new language. Ako ay matututo ng bagong lengguwahe. 2. Safia will read the book. Again, Safia will read that book. So, simple future tense kasi may salitang will. 3. My brothers will sleep until noon if no one wakes them up. Ang salitang verb ay sleep, kaya magdadagdag tayo ng will. 4. You will see what I mean. Makikita mo kung anong sinasabi ko. So, ibig sabihin, ang ating verb dyan ay see, kaya magdadagdag tayo ng will kapag ang hinihingi ay simple future tense. And then lesson 6. So, wala tayong lesson 5 kasi connected lang naman yun sa mga nakalipas, which is paggamit ng dalawang verb sa isang pangungusap. Lesson 6. Recognizing adjectives using adjectives in sentences. So, kung ang verb ay salitang kilos, ano naman pag sinabi nating adjective? Pag sinabi nating adjective, it is a word that describes or modifies a noun or pronoun. So, ang adjective daw ay nagde-describe o naglalarawan ng noun or pronoun. Pag sinabi nating noun, ito ay ang mga pangalan ng mga tao, lugar, hayop at iba pa. Ang pronoun naman o panghalip, hinahalili natin sa noun. So example, she, we, he, they, I, you. It is often providing information about the qualities or characteristic of someone or something. Number 1. My new dog is small and good-tempered. So, alin dyan ang adjective? So, the adjective is small and good-tempered. Sino yung dinidescribe ng small and good-tempered? Sino daw yung maliit? Yung dog. Number 2, very good. Margot wore a beautiful hat to the pie eating contest. Ano daw yung hat? Ano yung nagde-describe? Very good, that is beautiful. A cool guy. Yun daw guy ay ano? Siya daw ay cool. And number 4, a messy desk. Ano daw yung desk? Madumi daw yung desk. So, ang adjective ay naglalarawan. Very good. So, ilan lang yan sa summary ng ating lesson ngayong third quarter. So, para lang magkaroon kayo ng idea sa mga nagiging talakayan natin, ayan ay ang mga natalakay namin sa mga nakaraang araw. So, ang gusto ko lamang sabihin sa inyo ay kayo ay mag-ingat palagi, magpagaling, uminom ng gamot, at higit sa lahat, huwag pababayaan ang mga sarili mga anak ha. So, yun lamang and take time to rest. Pagaling kayo. Salamat!